ang daan ng krus sa panahon ng COVID-19. Pambungad na panalangin sa pangunguna ng Commission on Family and Life. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, muli namin sasariwain ang iyong pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa aming pagtahak sa landas ng krus, hindi kami magsasawa na tanawing muli na mayroong utang na loob ang mga ginawa mo para sa amin. Binuhat mo ang banal na krus para sa aming mga mahihina. Niyakap mo ang banal na krus para sa aming mga makasalanan. At iniis mo ang sakit at hapdi ng pagkapako sa krus bilang pagmamahal sa amin. Amin ding itinataas sa daan na krus na ito ang mga pangangailangan namin ngayon dahil sa high-cap na COVID-19. Tulungan mo kaming makaalpas sa pagsubok na ito. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. Bigyan mo ng lakas ang mga nag-aali ng buhay para tumulong, mag-alaga at humanap ng lunas. Sa mga panahon na ito, ikaw lamang ang aming matatakbuhan. Ikaw na naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang huling hapunan ng Panginoon, sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang buong simbahan at ang mga mananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, paano tayo kung walang banal na misa? Akala natin isang tanong lamang ito na mananatiling tanong. Ngunit ngayon, ang tanong na ito ay nagiging totoo. Nais natin pumunta ng simbahan, ngunit hindi natin ito magawa. Nais tayo makasama ng simbahan, ngunit hindi maaari sa ngayon. Marami sa atin, ang misa lamang ang natatanging pinagugugutan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, ang simbahan ay hindi pa rin tumitigil sa pagdiriwang ng banal na misa para sa ating lahat, sapagkat ito ang pinakasakatuparan na hinahabilin ni Jesus sa huling hapunan bilang pag-alaala sa Kanya. Ang simbahan ay hindi tumitigil sa pagsamo sa Diyos para sa lahat ng ating mga intensyon. Ang Diyos ay hindi kailanman titigil sa pakikinig ng ating mga panaghoy. Panalangin, Panginoong Hesus, binigay mo sa amin ang iyong sarili. Sa huling gabi nakasama mo ang iyong mga alagad. Ang aming dinaranas ngayon ay tila gabing sobrang dilim dahil sa epidemya ng COVID-19. Sa lahat na ito, nababatid namin na ikaw ay kapiling pa rin namin sa pagdiriwang ng banal na misa sa bawat simbahan. Kahit kami ay malayo, alam namin patuloy mo pa rin ibinibigay ang iyong sarili sa aming lahat. Manatili ka sa amin, manatili ka sa iyong simbahan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at napa sa walang hanggan. Amen.
Ang ikalawang istasyon ay pangungunahan ng bagong paunlaran ni SPPC. Ang pananalangin ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinapit mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga uuwi sa pamahalaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang pinagawian, nagpunta siya sa bundok ng Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madagig ng tukso." Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan. At doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, "Ama, kung luluobin mo, ilayo mo sa akin ang upang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Pagninilay, walang turuan at walang sisihan. Sa mga kapalpakan, naghahanap tayo ng masisisi. Sa mga may kamalian, itinuturo ang iba. Sa pananalangin ng Panginoong Hesus sa halamanan, hindi niya tayo itinuro bilang sanhi na nangyayari sa Kanya. Hindi niya tayo sinisi dahil kailangan niyang magdusa sa krus para sa atin. Ngunit sa Kanyang pananalangin, tinanggap niya ang lahat ng walang tanong, pagtakas at pag-iwas. Ano ang Kanyang ginawa? Niyakap niya ang lahat, tanda ng pagmamahal sa atin. Isa lamang ang hiling niya sa mga alagad, ang manatiling gising habang nagbabantay at nananalangin kasama niya. Tama na ang turuan, tama na ang sisihan. Panalangin. Panginoong Jesucristo, sa iyong tulong, alam namin mapapagtagumpayan din namin ang lahat-lahat ng pagsubok na ito. Dala ng high cup ng COVID-19. Tulad ng ipinakita mo sa amin na hindi maaaring magtapos ang lahat sa Kalbaryo lamang. Kami ay patuloy mong binibigyan ng pag-asa at inaanyayahan mo kami na parating tumanaw sa darating na magandang bukas. Pag-asa ang iyong laging dulot sa bawat isa sa amin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Shalom. Ikatlong istasyon ay pangungunahan ng SPPC Tanumay East. Si Jesus ay natulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Alalahanin natin ang mga nasa larangan ng medisina. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri?" Sumagot si Jesus, "Ako nga." Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanang makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Pinulit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig niyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong pasya?" At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. Ang salita ng Diyos. Pagninilay. Minsan kailangan may magsakripisyo. Bakit nga ba nasanay ang tao
na kapag mayroong gagawin ay laging kasunod na tanong ay ano naman ang kapalit? O dili kaya'y ano naman ang para sa akin? Kapag ang isang bagay ay mayroong kapalit, mapakadaling sabihin na, sige ako na lang. Ngunit kung wala, yuyuko na lamang at parang walang nakita at narinig. Buti na lang ang Diyos, hindi mapaghanap. Kahit walang kapalit, handa siyang magbigay. Kahit walang makabatid, handa pa rin niyang gawin. At kahit walang papuri, handa pa rin siyang magsakripisyo. Panalangin. Panginoong Jesus, idadalangin po namin ang nasa larangan ng medisina, ang mga magagamot, nurse, mga empleyado at ibang hospital. Sila ay tumutulad sa iyo, hindi pinakalinlang sakripisyo para sa iba. Sila ay ibang pangalaga at kasusuli ng pamamayan. Bigyan mo sila ng kalakasan ng katawan upang luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ikaapat na istasyon mula sa Kanumay West SPPC, ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinig. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. alalahanin natin ang mga pulis at sundalo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at binutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sa kanya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," at kanilang pinagsasampal si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Pagninilay. Ano ang kapalit ng pagsunod? Si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama para sa ating kapakanan. Nakalulungkot lamang sapagkat ang naging kapalit ng kanyang pagsunod ay pagtuya sa kanya. Wala siyang natanggap na papuri, matatamis na salita o dili kay mga salitang pampalubag loob. Wala ni isa man ang nagpasalamat sa kanya. Kung sino pa ang sumusunod, sila pa ang pinagtatawanan, sila pa ang tinutuya, at sila pa ang pinagsasalitaan ng masasakit. Kay pait ng dinanas ng Diyos dahil lamang sa pagsunod. Panalangin. Panginoong Hesus, tinataas namin sa iyo ang kapulisan at mga sundalo sa kanilang pagsunod para sa kabutihan ng nakakarami. Katulad mo'y madalas hindi sila maintindihan o maunawaan. Marami ang nagagalit at naiinis sa kanila. Sa panahon ngayon, bigyan mo sila ng mahabang pasensya at pag-unawa upang kanilang magampanan ang tungkulin inaatas sa kanila. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Na para ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naging Village, SPPC, ikalimang istasyon. Pinasa ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin namin ang mga nasa larangan ng bibigyan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kinuha nga nila si Jesus, inilabas siyang pasan ang kanyang krus
papunta sa lugar na kung tawagin dahon ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagdililay. Ang krus ay tanda ng pagiging tunay na disipulo. Hindi madaling sumunod kay Jesus sapagkat ayon na rin sa kanyang mga salita, ang sino man na nais maging alagad ay marapat lamang na buhatin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang pagpasan ng krus ay ibinigay mong halimbawa sa amin. Hindi ka lamang nagbubutos, kundi ikaw mismo ang nagpasa ng krus. Bakit nagpasa ng krus ang Panginoon? Dahil walang nais na maniwala at tumanggap ng mga katotohanan na kanyang ipinahayag. Mahirap maging disipulo niya dahil ito ay nangangahulugan ng pagpasan at pagpanig lagi sa katotohanan. Panalangin. Panginoong Hesus, ang iyong krus ay tanging tanda ng iyong katotohanan. Ikaw ay laging nasa panig ng katotohanan. Hindi mo hinahayaan na panaigan ng kasinungalingan ang sino paman. Sa panahon ngayon, ang kailangan namin ay tanging totohanan lamang din. Totoong balita, totoong impormasyon at totoong paninindigan. Huwag mong hayaan na panaigan din ng anumang kasinungalingan ang mga naglilingkod sa larangan ng media sapagkat kailangan namin ang kanilang mga balita at impormasyon ukol sa COVID-19 para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una ngayon at pagpakailanman at sa walang hanggan siyang nakaraan. Ika-anim na istasyon na pinamumunuan ng De Castro SPPC. Si Jesus ay nadapa. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga manggagawa na kailangan maghanap buhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Tinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at tira. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay, sasaluhin kita, kaya pa ba nating sabihin ang mga salitang ito? Isang tradisyon ang pagtanaw natin sa pagkadapa ni Jesus. Ito ay dahil sa bigat ng krus na ating iniatang sa kanyang balikan. Lahat nanonood lamang sa kanya, walang lumalapit at dumadampot upang tulungan siya. Isang masakit na pangyayari, sa kanyang pagkadapa ay walang nais sumalo. Sa panahon ngayon, mayroon pa kayang handang sumalo, gayon ang lahat ay nangangamba na baka sila ay madapuan ng high-cap na lumalaganap. Sa kabila ng lahat, sana hindi man masabi ng bibig, ngunit magawa ng mga palad ang mga katagang sasaluhin pa rin kita. Panalangin. Panginoong Hesus, habang ang lahat ay natatakot lumabas, mayroon pa rin mga tao na kailangan gawin ang paglabas. Hindi inaalintana ang mga panganib sa paligid, dala ng high-cap. Sila yung mga simpleng manggagawa na mayroong kinalaman sa pagkain, butika at bangko. Ang mga ito ay kanilang ginagawa para patuloy na makapagbigay ng serbisyong kailangan ng lahat. Pagkaingatan mo po sila. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ika-anim. Mula sa Fortune Village.
pitong istasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Sireneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, Pagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. alalahanin natin ang mga taong voluntaryong nagbibigay ng tulong. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus ay dinala ng mga kawal. Salubong nila sa daan si Simon na taga Cirene, na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at pinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang katangian ng tunay na paglilingkod. Ang paglilingkod, hindi nasusukat sa natatanggap. Wala sa anumang tropeyo o pagkilala. Ang paglilingkod ay nasa pagbibigay ng sarili. Kaya nga, kapag sinabi natin na maglilingkod ako, kasunod nun ay ang tanong na, ano pa ba ang maaari kong ibigay? O dili kaya'y, ano pa kayang mayroon ako? Ang paglilingkod ay hindi pagkabig para sa sarili. Kung hindi, ang naglilingkod pa ang patuloy na mawawalan at mauubusan. Ang sino mang naglilingkod na nagkakaroon pa ay hindi tunay na naglilingkod. Panalangin. Panginoong Jesus, sa panahon ngayon, kailangan namin ng maraming Simon Sireneo, handang maglingkod, magbigay at mag-alay. Nagpapasalamat kami sa maraming mga tao na mayroong mabubuti at busilak na mga puso na handa pa rin magboluntaryo upang tumulong sa mga higit na nangangailangan at para sa bayan. Ikaw na, Panginoon, ang bahalang gumanti sa kanilang kabutihan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpasawala hanggan. Amen. Ikawalong istasyon. Si Jesus at ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga dalubhasa na naghahanap ng lunas sa epidemya. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao. Kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang Diyos ang kasagutan sa lahat. Maraming mga tanong na gumugulo sa aming isipan. Maraming mga pag-aalinlangan ang sumisiil sa aming damdamin. Maraming dilubyo ang nagwawasak sa aming pag-asa. Katulad ng mga babae ng Jerusalem, ang kanilang pagtatangis sa iyo ay pagtatangis nila sa kanilang sarili at kalagayan. Katulad ng mga kababaihang ito, nais namin ang kasagutan sa lahat ng mga ito. Katulad nila, naway masilayan ka namin upang magkaroon kami ng kapayapaan sa kalooban, sapagkat batid namin na ikaw lang ang kasagutan sa lahat. Panalangin. Panalangin. Panginoong Hesus, naninikluhod kami sa iyo. Gamitin mo bilang iyong instrumento ang mga dalubhasa upang mabigyan ng kasagutan ang aming pakikipagtunggali at agarang masugpo ang COVID-19. Ipakita mo sa kanila ang iyong awa at habag, tulad ng iyong ipinakita sa mga babaeng nagdadalamhati para sa iyo, lalo't para sa kanilang sarili. Amen. Walhati sama sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ikasiyam na istasyon sa Hiyas SPPC. Si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong nakadarama ng matinding takot at pagkabalisa. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang bunga ng pagkatakot ay pagkaparalisa. Halos lahat ay natatakot sa ngayon. Natatakot sa virus, sa anumang uri ng sakit at ang labis na nakapanlulumo maging sa kapwa-tao. Lahat umiiwas sa bawat isa bilang paninigurado na hindi mahahawakan ng anumang virus. Bagamat ito ang kasagutan sa ngayon na epidemya, ang pag-iwas, ngunit sana hindi tayo mamihasa sa pagkatakot at paglayo. Dahil ang hatid ng takot sa atin ay pagkaparalisa, ayaw ng kumilos, gumalaw o tumulong. Si Jesus sa kanyang krus maaaring natakot rin, ngunit mas nanaig sa kanya ang paglaban at pagharap sa kanyang takot, kaya nagawa niyang yakapin ang krus para sa atin. Panalangin. Panginoong Jesus, pinaghaharian kami ng pagkatakot dahil sa mga nagaganap at mga karamdaman na dala ng COVID-19. Dala ng pagkatakot namin, nananatili na lamang kami sa isang sulok at ginigipit ng pagkatakot na ito. Ang panalangin namin ay kapanatagan at katahimikan ng aming kalooban, katulad ng naghari sa iyo sa harap ng iyong banal na krus. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa kapara ng unang-unang ngayon at magpa sa walang hanggan. Ika-10 istasyon, Maysan SPPC. Ang pangakong langit sa nagtitikang magnanakaw. Sinasamba at pinupiri namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng cross ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong nakaalpas sa karamdamang dala ng haykap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pagninilay. Ano ang nilalaman ng iyong puso? Araw-araw, kailangan nating suriin ang puso natin. Ano nga ba talaga ang laman nito o nasa saan ba talaga ang ating puso? Ang ikalawang magnanakaw, alam niya kung ano ang nais niya o batid niya kung ano ang kailangan niya. At iyon ay kapatawaran. Hindi iyon mapagkakaila sapagkat iyon ang nilalaman ng kanyang puso. Ang tinuturing niyang kayamanan ay buhay. At alam niya na upang magkamit ng buhay, kapiling ang Diyos, ang higit na kailangan ay kapatawaran. Ang Diyos handang magpatawad sapagkat handa siyang magbigay ng buhay. Sana ito rin ang laman ng bawat puso. Panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa mga taong nakaalpas o nakaligtas dulot ng panganib ng epidemya ng COVID-19.
Tunay nga na nakikinig ka sa mga panaghoy namin at narinig mo ang mga paglagapak ng bawat luha sa lupa, katulad ng pagpapatawad mo sa magnanakaw na humingi nito. Patuloy mo pong iligtas at pagalangin ang marami at lahat ng may mga karamdaman, dulot ng haykap. Amen. Ika-11 istasyon. Si Maria at Juan sa paanan ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong nakatatanda at mga mahihina ang pangangatawan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Masarap na malaman na mayroon ka pa rin kasama. Malungkot ang kalagayan ni Jesus habang nakabayubay sa krus. Matapos ang lahat ng kanyang ginawa para sa mga tao, ngayon ito ang kanyang sinabi. Si Jesus na gumagawa ng kabutihan, nagpapagaling ng mga may karamdaman, nagpapahayag ng salita ng Diyos, at gumagawa ng himala, ngayon ay nagdurusa sa krus. Ngunit ang masarap isipin at tunghayan, hindi siya pinabayaan at iniwanan ng kanyang mahal na ina at ng matalik na kaibigan. Nanatili sila sa paanan ni Jesus, sinamahan nila ang kanilang mahal at hindi iniwanan hanggang sa huli. Panalangin. Panginoong Jesus, ingapin mo po ang mahihina sa bantang panganib ng epidemya. Sila yung mga nagkakantala, mga mahihina ang pangangatawan. Sila yung mga una na iniingatan, sapagkat alam namin na hindi lang kailangan sa ngayon, aming pangalaga at asosasyon. Tulad ng iyong ina at kaibigan, mananatili kami sa kanila, nagkakaruga at nagpapatabang ng pagmamahal. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kasal ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ika-12 istasyon. Parada SPPC. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga taong tinamaan at naghihirap sa sakit
dulot ng COVID-19 virus. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tumahimik sa mandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Mayroong kahulugan ang bawat pagdurusa. Huwag nating isipin na mapagpahirap ang Diyos dahil siya ay mapagkalinga. Huwag nating isipin na mapagparusa ang Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad. Huwag nating isipin na iniwanan at kinalimutan tayo ng Diyos sapagkat kahit kailan hindi na iyon gagawin. Mahirap intindihin ang bawat pagdurusa natin. Ang Diyos sa krus ay nagdurusa rin para sa atin, dahil sa atin at bilang pakikiisa sa atin. Hindi man natin maunawaan kailanman ang pagdurusang ito, ngunit ito ay magkakaroon ng kahulugan kung ito ay ating iaalay at isasama sa pagdurusa ni Jesus sa krus. Panalangin. Panginoong Jesus, ang hirap mong tingnan habang ikaw ay nasa krus. Ang hirap tingnan ng may karamdaman dala ng COVID-19 sapagkat sa kanilang paghirap, nag-iisa lamang sila. Malayo sa mga kaibigan, lalo't higit sa mga mahal sa buhay. Ituro mo sa kanila kung paano yakapin ang krus at dalhin ang paghihirap sa iyong paghihirap. At pagkalooban mo po sila ng katiyakan at kasiguraduhan na makaalpas sa kanilang kalagayan ngayon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa Valdez Compound SPPC, ika-13 istasyon, ang paglilibing kay Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Alalahanin natin ang mga yumao dahil sa COVID-19. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpunta si Jose na taga-Arimatea kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot sa telang lino, at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. Araw noon ang paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay. Mahirap ang lumakad sa kadiliman. Sino nga ba ang nagnanais na manatili sa kadiliman? Wala. Ang nais natin ay makatagpo ng liwanag.
Si Jesus sa kanyang kamatayan, hindi na natili sa dilim sapagkat siya ang pumukaw ng kadiliman. Siya ang naging tanglaw ng mga nasa kadiliman. Mahirap ang lumakad sa dilim sapagkat hindi mo nakikita ang iyong hinahakbangan at hindi mo nakikita ang iyong paroroonan. Kaya't pumaroon ang Diyos sa kadiliman upang magbigay at magsilbing liwanag ng lahat sa kanilang paroroonan, ang kalangitan. Huwag tayong manatiling nakatitig lamang sa kadiliman. Lumingon-lingon at hanapin natin kung nasaan ang liwanag. Panalangin. Panginoong Hesus, hinahabilin namin sa iyong mapagligtas ng kamay ang mga yumao na dahil sa COVID-19. Batik namin na ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na liwanag na kailangan nila. Liwanagan mo ang kanilang daan at dalhin mo sila sa kaharian ng iyong Ama upang matamo nila ang liwanag na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinakop mo ang mundo. Alalahanin natin ang sandaigdigan at ang naghihintay na bukas. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Hindi nagtatapos ang kwento sa Biyernes Santo. Mayroong dalawang uri ng pagtanaw sa Kalbaryo. Una, ang Kalbaryo bilang katapusan. Ito yung mga taong wala ng pakikipag-asa, nakikitang pag-asa. Ang kanilang tugon na lamang sa lahat ng naganap ay paghihinayang at pagkadismaya. Si Jesus ay nakikita na lamang nila bilang Diyos na nagdurusa at bigo. Samantala, ang ikalawa, ang Kalbaryo bilang kasukdulan lamang ng kwento, ay mayroon pang kasunod. Ang sinumang titingin sa Kalbaryo ay hindi dapat mapako sa kaganapang iyon, sapagkat matapos ang pagpapakasakit, pagkapako ay mayroong naghihintay na pagkabuhay na magmuli. Si Jesus ay nakikita nila bilang Diyos
na nagtagumpay at nagbibigay pag-asa. Hindi kumpleto ang kwento kung hanggang sa Biyernes Santo lamang, sapagkat mayroong pang linggo ng muling pagkabuhay. Panalangin. Panginoong Hesus, sa iyong tulong, alam namin mapagtatagumpayan din namin ang lahat-lahat ng pagsubok na ito na dala ng high-cap ng COVID-19. Tulad ng ipinakita mo sa amin na hindi maaaring magtapos ang lahat sa Kalbaryo lamang. Kami ay patuloy mong binibigyan ng pag-asa at inaanyayahan mo kami na parating tumanaw sa darating na magandang bukas. Pag-asa ang iyong laging dulot sa bawat isa sa amin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoong Jesucristo, sa muli naming pagtahak sa landas na iyong dinaanan, ibuhos sa amin ang iyong pagmamahal. Ang lahat ay iyong tiniis alang-alang sa amin at sa iyong pagmamahal sa amin, na hindi namin ito kayang suklian, ngunit mulit-muli naming aalalahanin upang hindi kami makalimot sa iyo. Alay namin ang pagdarasal ng banal at daan ng krus, na ito para sa lahat, mga nahihirapan, nagsasakripisyo at umaasa sa iyong awat habag, dulot ng epidemya ng COVID-19. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa labang ito, sapagkat ika'y kaisa namin, at padaliwin mo sa amin ang pag-asa natib na iyong landas na tinahak sa banal na krus. Hipuin ang aming mga puso't isipan upang matuloy naming maituon sa iyo, tanging sa iyo at laging sa iyo ang buo naming pagkatao. Hinihiling namin ito kaisa ng Ama at ng Banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, bagkus iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo.